Ito yung itsura. Nakapaligiran. Mayroong 7-Eleven na malapit. Okay na okay yan sa lahat ng mga nag-work from home. Like for example, ayan yung itsura. As you can see. Ayan, nahilig ba kayo sa mga chocolates? Hello guys! I'm back again with another video at ngayon po, dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang ating second hotel dito sa Hong Kong. And actually, ito ay medyo malayo na kumpara doon sa unang hotel natin na pinakita ko sa inyo dahil ito po ay located na sa city center or specifically located na siya sa mismong Mong Kok area, okay? So ngayon, andito na po yung hotel sa likod ko at ito mismo yung pinaka-highway, like yung mismong area na kung saan napakadaming mga bilihan. Pero papakita ko din yun dito sa inyo sa vlog na to. Pero ngayon, tara na muna. Papakita ko na muna sa inyo yung mismong reception area. Tapos yung mismong room natin. Okay, so ito po ang ating hotel, ang MK Stay. O diba? Stay MK. Okay? Ayan ang itsura niya. Actually maganda siya. Color black siya. Kaya gusto ko din. And doon naghahanap ako ng murang hotel. Isa to sa nakita kong mura. And ito yung itsura niya. Kaya lang pang double, double bed. O diba? Kaya lang hindi kasi ganyan yung ating room. Ang kinuha lang natin is yung single bed. And ito, mayroong terrace doon, may rooftop. Tapos, ayun yung itsura. O, diba? Ang ganda. Ito yung mismo reception. Ngayon, let's go in. Pasok na po tayo. Pakikita ko lang sa inyo saglit yung mismong front desk. Ito yung itsura. Ayan guys, as you can see, ito yung makikita nyo dito. Napakaganda ng vibe. Napakaganda niya. And ito, dito sa side na to, meron ditong monitor na kung saan hindi ko alam. For guests only. Feeling ko, ito yung parang if ever kung kailangan nyo mag-research. Usually kasi ganyan sa mga hotel, pwede kayong gumamit ng mismong PC or mismong device to research, ganun. Ayan yung itsura. As you can see, ganda no? Ang tahimik lang niya. Ito yung mismong front desk. Ayan yung front desk. Ito yung design. Very simple lang. Ang simple lang niya. Tapos, ayan, may mga upuan dyan. Tapos, dito sa area na to, space to kung saan, if ever, kung kailangan nyo iwan yung maleta nyo, is pwede nyo iwan dyan. Kunyari, mag-check-in kayo ng noon time, tapos kailangan nyo pa maglibot at gabi pa naman yung flight nyo, pwede nyo ilagay dyan. And ito nakalagay, MK Stay. Diba? Again, ayan sa likod natin, yung mismong front desk area. Nahihiya na akong kausapin kasi nakapag-check-in naman na tayo. Let's go, papakita na sa inyo yung mismong room. Yung room na na-assign natin, hindi dun sa mismong loob nito, kundi dito tayo sa bandang likod na side. So, kailangan pa nating lumabas dito sa mismong pintuan na yan, sa sliding door, tapos papasok tayo dito. Dito sa side na yan, kung saan nyo nakikita nyo na yan. But, bago yun, papakita ko muna sa inyo na ayan po, nakikita nyo yun? Mayroong 7-Eleven na malapit dito sa mismong hotel na to. Kaya ang ganda. Tapos, napakadaming mga kainan dyan. At ito yung itsura. Yan, ang itsura ng elevator. Okay, click natin. Actually, nandun na yung mismong gamit ko, pero ipapakita ko pa rin sa inyo. So, sa 8th floor tayo na-assign. And yung room natin, parang alam nyo yung tinuluyan natin dun sa mini central. Medyo maliit talaga siya. And alam ko naman na gano'n ang mangyayari. Kasi, nagtitipid tayo dito sa second hotel natin. Yung first hotel natin, yun yung medyo pangmalakasang hotel. Ito, pang maliitang hotel, gano'n. Wow! So, ayun yung itsura. As you can see, so meron diyang fire exit. Ito, mga kalilinis lang. Naglinis kasi housekeeping. Okay, so ito yung itsura. Pumubulong na ako kasi syempre, ayoko namang ipadinig, diba? Ayun, so sa bawat floor, meron 1, 2, 3, 4, 5 rooms. 5 rooms, oo, 5 rooms siya. Ayan, so ito to. Dito tayo na-assign. So 801. Ayan, so i-click natin ganyan. And let's enter. Ayan, ang lamig sa room natin. Ayan, so nakapasok na tayo ngayon dito sa ating room. At ngayon, super liit lang talaga niya. And itutour ko sa inyo ng 360 degrees itong mismong room natin, okay? So ngayon, papakita ko lang sa inyo. Siyempre, ito yung door. Tapos meron yung silipan na ganyan. So tinatakpan ko yan usually kapag solo travel ako. And ito mismo, bubungad agad sa inyo itong mismong toilet. Papakita ko sa inyo kung gaano kanipis at kung gaano kaliit. Ayan. O, diba? Ganyan po kaliit ang mismong toilet. Tapos, ayan, as you can see, kompleto naman siya, though walang bidet. And ganoon naman dito sa Hong Kong, lagi walang bidet. Meron siyang towel, ito yung shower. Then, ayan, may lalagyanan dyan. If ever kung meron kayong kailangan ilagay na toiletries. Ayan yung pinaka-bowl. Tapos may sink dito. Tapos may baso dyan. Perfect lang talaga to for single person. Kasi single bed nga lang din yung meron tayo dito. And syempre may exhaust if ever, kung naghahanap kayo ng exhaust, diba? Tapos dito sa side na to, ayan, as you can see, controller. And ito yung mismong heater. Kasi may heater dito. Tapos ito yung remote ng aircon. Tapos may pa-telephone dyan. Tapos ito. Ang daming saksakan actually.
Tapos yung wifi nila, ayan. Ayun din yung password, pinakita ko na. Tapos ito po yung TV. Yung TV nila maliit lang. And hindi ko alam, pwede bang iganon yan? Para, ayan, pwede pala. Para makikita habang nasa bed. O, diba? So, pwede naman pala. Pwede siyang iganon. Tapos ito, may pa-tissue. Ayan, as you can see. May tissue ganyan. Tapos ito, merong pa-chinelas. Tapos meron sila dyang pa-cup. Tapos ito yung electric kettle. Tapos dito is yung mismong hair blower. Actually, dito sa side na to, meron na mga saksakan. So, may saksakan dito at may saksakan dito. And dito naman may ilaw. Ito po yung ilaw. Diba? Ayan. Kung gusto natin buksan, ayan po ang ilaw. Ganyan nangyayari. Tapos may saksakan din dito, dalawa. Diba? Tapos ito ay USB port. Dalawang USB port. Sasaksakan. Kaya make sure kung kayo po ay magche-check-in dito is make sure na dapat meron kayong dalang universal adapter. Like yung travel adapter. Ako papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung dala-dala ko. Meron ako eh. And ngayon meron tayong bagong adapter na binigay siya ni Digital Walker. So thank you so much Digital Walker. Tapos dito naman sa side na to, makikita niyo may mga hanger dyan. So merong 4 na hanger. Kung saan pwede nyo i-sampay dyan yung mga damit nyo. Tapos dito sa side na to, andito yung aircon. Ang lakas ng aircon na yan. And tinotodo ko lagi yung aircon. Tapos sa ibaba niyan, ayan po. O diba? Yung single bed na napakaganda. Na super comfy at the same time affordable naman. Tapos sa ilalim niya, pwede nyo ilagay dyan ang inyong maleta. Ayan. Pwede nyo ipasok dyan. Doon sa akin, parang feeling ko kakasya naman dito. Sa aking palagay at sa aking obserbasyon, yung mismong ano na to, yung mismong room na to, mas maganda pa rin siya kumpara dun sa Mini Central. If ever kung pagkukumparahin yung dalawang budget hotel na natuluyan natin dito sa Hong Kong, dahil ito ay hindi siya pahaba. Yung Mini Central kasi pahaba ang room doon, tapos maskip. Ganun, pero ito, merong ditong space, oh. Wait, papakita ko. Baba natin, ha? Papakita ko, may extra space dito kung saan, kung bubuksan niyo yung maletang ganyan, pwede nyong buksan, tapos kumuha-kuha kayo. Pero kasi dun sa Mini Central na una nating natuluyan is parang pang hand carry lang o pang carry on lang yung kayang mabuksan doon kasi manipis siya, ganung level. Okay? So panoorin nyo na lang itong vlog na to. Ilalagay ko dito yung screenshot ng Mini Central Hotel natin. Sa Hong Kong din yun. Okay? Ayan, hindi ko pala napakita. Meron din po tayong ayan, trash bin. At alam nyo kung ano pa isa sa nagustuhan ko dito. Syempre, mura na nga siya. Hindi na nga siya ganun kamahalan. Maliit na nga lang. Ganyan. And guys, alam nyo, bumabawi siya sa mismong internet connection. As you can see, ayan po, yung download is 84 Mbps, tas yung upload is 97 Mbps. O, diba? Super panalo na yan. Okay na okay yan sa lahat ng mga nag-work from home. Like for example, nagta-travel kayo, tas kailangan nyo mag-internet, or kung hindi naman, meron kayong meeting, Zoom meeting, Gmeet, ganun, pwede, mag-upload kayo ng vlog, and etc. Bali mamaya, ipapakita ko naman sa inyo sa karugtong na rin ng vlog na to is yung mismo 7-Eleven para if ever kung magugutom kayo is makikita nyo kung ano yung mga nakapaligid na establishments dito sa hotel na to. Bago tayo lumabas para ipakita sa inyo yung mismong area na nakapaligid dito is papakita ko muna sa inyo yung podium garden. Ayan. As you can see, located siya sa 4th floor. Ganyan yung itsura. Tingnan natin. Bagal. Ayan, wait. Ito. So, saan dito yung podium garden? Ito. Ayan o. Ito. Ganda ha. Wow. For MK guest. Ay, ba't ganun? Ayan. Ay, wow. Ganda ha. Ito yung itsura ng garden o. Nakalagay dito, please don't eat, drink on this bench. So, I think, pang dito lang. Put garbage into trash can, okay? Tapos meron dyang water. Tapos nakalagay no spitting. Bawal daw dumura. Ang cool. Ayan. Hindi ko lang sure kung pwede dito manigarilyo. Pwede. Kasi merong ashtray. And if ever, kung gusto nyo manigarilyo, pwede kayo ditong mag-smoke. Ayan. Ito yung itsura. Nakapaligiran dito. Diba? Ayan. Merong ganito. Diba? Cute. Ito ano naman to? Ba't may ganyan din? Ayan. For MK guests only. Meron pa ditong garden. Isa pang garden. Ang ganda ha. Tapos ay may pa-toilet. May ano to? Pa-pantry? Pa-kitchen. Ay, may tsura. Ito po. Diba? Ang ganda. Ayan. Ngayon, magpunta tayo dun sa 7-Eleven. And let's check kung ano ang pwedeng mabili. Though personally, hindi talaga ako dun bibili. Gusto ko lang magpunta dun para maipakita sa inyo yung, alam niyo na, pwede niyong bilhin dito pag nandito kayo. Ayan. 7-Eleven ng Hong Kong. Ito yung itsura ng 7-Eleven na makikita nyo dito. Ayan po ang itsura niya. Ito naman, chewing gum. Ayan.
So, ito yung mga presyo if ever. Kung nag-iisip kayo kung ano yung presyo ng chewing gum. Ito, 10 HKD, oh. Tapos, dito naman, Mentos. 8 HKD. Mga tinapay na pwede niyong dalhin sa hotel room nyo. Ito po, oh, mga tinapay, 10 HKD naglalaro. Sandwich bread, 13 HKD. Ayan. Mga Oreo, 18.50 HKD. Tapos mga Pocky, ayun na, 15.50 HKD. Ayan yung itsura naman dito. May mga sausage. Ang presyo naman ng sausage dito is 24 HKD, oh. Tapos, ayun ang itsura ng mga Doritos, mga Lay's, 30 HKD. And dito naman sa side na to, makikita nyo yung mga Ovaltine, chocolate milk beverage, ayan yung banana flavored milk drink. Ayan ang presyo. O, diba? 7.50 HKD, plus 8 HKD. Ayan. Ito naman mga tinapay, ham and egg sandwich, 16 HKD. Tapos, ito naman, onigiri, 15.50 HKD. Ayan, mahilig ba kayo sa mga chocolates? 25 HKD, 11 HKD. Ayan, ang mga prices. Ito yung favorite kong iniinom dito. 11 HKD yung price niya. Tapos, ayan, ito yung mga ice cream. Diba? Naglalaro yung presyo eh, depende. Ayan, makikita nyo naman dito. So, yung melon na dito, 11 HKD. Tapos yung Häagen-Dazs, ayan, nakikita nyo, 27 HKD Häagen-Dazs na ganito. Tapos yung medyo malaki, 58 HKD. Pero ngayon, para may mabili man lang tayo dito, bumili tayo ng Ovaltine. Tapos papakita ko sa inyo. Tapos bili tayo. Bili natin. Wait, ano ba itong phone eh? Wait. Ayan, bili tayo ng Ovaltine. Parang gusto ko nito. At least nakabili tayo. 8 HKD lang yan. Kasi kanina pa tayo nag-video dito. Wala tayo nabili. O yun, tignan nyo ang cute. Meron silang ganito. Crunchy dip. Pero ayoko muna bumili at bibit-biting ko. Ito lang muna tayo. Okay, so ito lang yung binili natin dito sa 7-Eleven. Ngayon naman, napakita ko lang sa inyo yung area. Then puputulin na natin itong vlog na to. Then ang kasunod nito is yung mismong verdict ko na at review ko sa mismong hotel. Yan. O diba? Ito yung itsura. Meron siya mga kainan. May kainan din dyan. Ayan, tingnan nyo, may malapit din na Circle K. Parang 7-Eleven din yan. Tapos ayan pa yung mga kainan na malapit. Though pwede naman kayo maglakad dun sa pinakadulo para yung mga fast food talagang makainan nyo if ever kung gusto nyo. Ngayon, sasabihin ko na sa inyo yung ating quick verdict review dito sa ating hotel, dito sa MK Stay or Stay MK Hotel, okay? And usually, di ba ginagawa ko is kapag mag-check out ako, saka ko siya sinasabi. But ngayon kasi, I think pwede na dahil na-observe ko naman ang mga dapat kong i-observe dito. Tapos, meron naman na akong nakitang mga establishment sa kapaligiran na ikot ko na yung area. And aside from that, is yung service nila nakita ko din, and aside from that yung amenities nila naikot ko na rin, okay? At na-check ko na din. So ngayon, pag-usapan natin yung sa budget. Sa budget, okay siya guys, okay? So 7,000 pesos yung mismong budget po nito. If ever kung yung ganitong klaseng room nyo or yung inyong ibubook. So 7,000 pesos for 3 days, 2 nights na yun. So parang for me, okay na siya considering na nasa Mongkok area kayo. And single room pa lang yun. And I think, mas mura na siya at mas okay na din ito kung pagkukumparahin sila nung isang hotel na tinuluyan natin ng Mini Central. Ayan, nilalagay ko dito yung vlog. Dahil ito, medyo malaki siya. Tapos, hindi ganoon kasikip yung mismong area. Though, yung mismong CR, itong toilet, medyo masikip siya. Pero okay lang. Ganyan din naman yun doon sa mga ibang budget hotel na mga makikita nyo dito sa Hong Kong. Okay? So, budget, okay siya. Check for me. Knowing sa location, kasi may mga mura na located sa Mirador, located sa Chungking Mansions, pero ito, hindi ito Chungking Mansions dahil sariling hotel po ito. Meron silang sariling building, ganyang level. And aside from that, is for me, parang magandang piliin nyo to dahil Mongkok area na kayo. Kung ang hilig nyo ay shopping, kung ang hilig nyo ay street food, kung ang hilig nyo ay food trip, ito po ang best area for you. And aside from that, is okay na okay talaga siya. Ngayon, mag-proceed na tayo sa location kasi bala ko sana sabihin na dun sa budget part pero sa location to nararapat which is yung train station na malapit dito. At syempre, tulad ng mga binabanggit ko, Mongkok Station din ang pinakamalapit dito. At if ever kung dito kayo mag-check-in is sa E1 kayo mag-e-exit or mag-e-enter. Yun nga lang, wala pong escalator like yung mismong from there sa mismong daanan papanik sa mismong
mismong road, wala. So, kailangan yung buhatin yung maleta nyo. May mga options naman na parang mag-escalator kayo or elevator. Kaya lang, ibang exit yun. Medyo malayo-layo. So, kung kayo, ang dala nyo, hand carry lang or carry-on luggage lang, pwedeng buhatin nyo na lang. Kung 20 kilos, I think pwede na buhatin nyo na lang din. As a solo traveler, binuhat ko na lang yung akin. Pero kung 32 kilos, medyo mabibigatan kayo siguro, I think, dahil maghahagdan pa kayo papanik sa mismong main road para makapunta dito sa area na to. But, then again, aside from dun sa mismong stairs lang yung pinakamalapit na exit o entrance point ng mismong MTR station dito, okay naman siya. Napakadaming nakapaligid dito na restaurants. Okay? Puro local restaurants, tapos ang fast food lang na malapit dito na nakita ko so far is KFC. Malapit din dito yung Longfong na mismong shopping mall na murang bumili ng cosmetics, perfumes, skincare, ganyan. And aside from that is malapit din dito yung 7-Eleven tulad ng pinakita ko sa inyo. At sa harapan nito, meron ditong park like may playground din, ganyang level. Though itong lugar na to, hindi ko siya i-recommend kung family kayo. Siguro kung couple, pwede. O kung mag-friend kayo, pwede. Pero kung yung family na may kids, parang feeling ko, ang sikip niya nung mismong lugar na to. So, perfect lang to for solo travelers, for couples, for friends. Tapos kung for barkadas, is mag-book na lang kayo ng multiple room. Tapos, double bed. O kundi yung double, single bed, ganyang level. At hindi ko na alam yung prices. Depende kasi sa dates yan. So, mas mahal kapag ka-peak yung months. Tapos, mas mura kapag hindi peak. Syempre, ganun yun, okay? Then, sa service, okay naman yung service nila. And, mababait yung staff, nakangiti lagi. Tapos, if ever, kapag maaga kayong dadating at hindi pa kayo pwedeng makapag-check-in, is meron dong luggage area na kung saan pwede nyo dong iwan yung maleta nyo. Kaya nga lang, dito, hiningan ako dito ng security deposit ng 500 HKD. Hindi ko lang sure at hindi ko natanong yung part na kunyari kung longer yung stay, baka mas mahal. Pero ako kasi 2 nights, yung stay ko dito at 500 HKD yung hiningi sa akin. Ibabalik yon once na mag-check out tayo at wala tayong nasira dito. So parang I think siguro 250 per night HKD or I don't know. Basta yon. At least alam nyo na may security deposit. Dalawang option, pwedeng cash at pwedeng credit card. Pag credit card daw 1 month bago maibalik. So isip ko, okay, babasa ko na ng 500 yung mismong pocket money ko. And yun, binigay ko na sa kanila yung 500 HKD and makukuha ko din naman yun. Okay? So, check sa budget, check sa location, and check sa service. So, i-recommend ko ba sa inyo to? Yes, i-recommend ko dahil maganda. Maganda ang location niya. Ay, tulad ng sinabi ko kanina, hinihinaan ko yung boses ko dahil I think ayoko maka-istorbo ng iba. Hindi ko alam kung merong mga dadaan dito na naririnig ako ganyan level. Kasi syempre, pintuan tong katabi natin. Ayaw nating maka-istorbo, syempre. So, yon again, yun na, tulad ng mga sinabi ko kanina, lahat po yan ay na-check na natin. At yun pa pala, meron dito sa 4th floor na kung saan garden, na kung saan pwede kayo dong tumambay, pwede kayo mag-smoke. Kung nag-i-smoke kayo, pwede kayong kumain doon kung ayaw nyo kumain sa bed nyo. Ganyang level, okay? And again, kung gusto nyo po ito i-book, yung link ilalagay ko sa ibaba. And also, kung sa Klook nyo ito i-book, you can use my code PaulIvanKlook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. 5 times yung pwede magamit yung code ko. Again, yun lang. Maraming salamat. At kung may tanong pa kayo, extra tanong, i-PM nyo lang ako sa aking Facebook page or sa ating Instagram account at sasagutin ko kayo dyan one by one kapag hindi ako busy, okay? Again, maraming salamat po. So, yun lang.